And then mga ka-streetwise, no? So, thank you po sa inyo lahat. So, speaking of Sara Duterte, mga ka-streetwise, ito ang pinakamalupit kasi dito. So, actually, mga kababayan, ang dami na pong tumatawag po na si Sara Duterte daw po ay mag-resign na lang daw po bilang Deputy Secretary. And then mga kababayan, ang tanong kasi dito, bakit magre-resign si Sara Duterte? Kunwari kung kayo si Sara Duterte, magre-resign ba kayo? Eh yung budget po ng DepEd ay pumapalo po ng 24.7 billion. Ayan, no? Ito, galing ito sa DBM, ha? Oh, galing ito sa DBM, sa Department Budget of Management. So ngayon, ang sabi dito, no, DBM, Education gets 924.7 billion in proposed 2024 budget ngayong taon. Focused expenditure on subsidies, skills development, facilities enhancement. Yan, ayan po ay press release nga po ng DBM. So, kayong mga kababayan, sa tingin nyo ba, tatanga-tanga ba si Sara Duterte para iwanan yung DepEd? Isipin nyo mga kababayan, kapag si Sara Duterte po ay umalis po sa DepEd, ang mangyayari sa kanya, magiging Leni Robredo lang siya. Wala lang, Leni Robredo lang siya. Di ba, na walang hawak na departamento. So, yung budget niya lang is Office of the Vice President. So, yung budget ni Leni Robredo ata, nung naalala ko, is 800 million lang ata kasi wala naman siyang departamento. Office of the Vice President lang nun. So ngayon, kung si Sara Duterte po ay magre-resign bilang Deputy Secretary, mawawala itong budget niya. Itong 924.7 billion. Kasi mga kababayan, ito, bukod nga po kasi sa mga pro-BBM, pro-government po na mga personalities na gusto na pong pag-resign ni si Sara Duterte, pati po kasi mga dilawan. Pati po kasi mga dilawan is nagiging kakampi na po natin para sa panawagan na pag-resignin si Sara Duterte. Well, ito lang, no, to be fair lang sa mga dilawan, no, medyo, ano sila eh, kung kukumpara natin yung mga dilawan sa mga DDS, mas malala talaga yung mga DDS. Kasi, ngayon kasi, yung mga DDS kasi, yung pag-criticize kasi nila, is masyadong destructive. Mga bagay po na walang ebidensya. Yung pagkukokaine, di ba? Yung may video daw po ni PBBM na nagda-drugs, wala namang silang pinakita. Ganun po ka-destructive po. At ngayon po, ang mga DDS po ay nagpo-provoke na po ng rebellion. Ganyan po yung mga DDS. Pero ang napansin ko po dito kasi sa mga dilawan, constructive po masyado yung criticism nila. So meron silang criticism sa mga Duterte at meron din po silang criticism dyan po sa charter change na PI, na People's Initiative. Na ako naman na talagang, Diyos ko, hindi ko talaga nagustuhan yung PI na yan. Diyos ko. So whatsoever mga kababayan, okay. So sabi dito, si Barry Gutierrez, no? Ang sabi ni Barry Gutierrez, si Barry Gutierrez po, siya po yung spokesperson po ni Leni Robredo. At naging USEC din po ni Pinoy. USEC siya ni Pinoy, no? So sabi dito, no, excuse me po, pero wag natin kalimutan na kapag nasunod ang kapatid mo, ikaw bigla ang presidente. Wow lang, di ba? Hindi yan brotherly love, kundi blatant self-interest. Di ba? Oh. Constructive. Di ba? Oh. Meron pa dito. Hindi pa natapos yan diyan. Meron pa dito. Ang sabi pa dito. Okay. Sabi din ni Barry Gutierrez, kapatid mo pinagre-resign na ang presidente. Tatay mo pinagbibintangan siya na nasa listahan daw ng PIDEA. Mga alyado nyo, banat ng banat. Di ba? Hindi ka tumututol. Delikadesa na lang na dapat umalis ka sa gabinete, di ba? Hirap siguro talagang bumitaw sa pwesto kung nakikinabang. Di ba dilawan? Pero may point mga kababayan. Delikadesa Sara Duterte. Delikadesa naman. Oh, kasi mga kababayan, ako naniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag kayo po ay tumahimik sa isang bagay na sa tingin natin ay hindi tama, ang tawag dito ay pagkukonsinte. Di ba? Ang tawag dito ay nag-agree ka doon sa bagay na yon. Di ba? Kasi ngayon, nakita natin mga kababayan, tama eh. Si Baste, pinagre-resign si PBBM.
Si Digong naman, sinabi ang adik na sa listahan ng PDEA si PBBM. Pagkatapos, ito naman si Sara Duterte, walang sinabi. So kapag wala kang sinabi doon sa mga bagay na yon, ibig sabihin nun is nag-agree ka. Kinukonsinti mo kasi hindi mo sinita eh. Tandaan mo, Sara Duterte, na ikaw ay parte pa rin ng gabinete ni PBBM. Ang boss mo, yung presidente. Sa mga Duterte, mukhang walang delay ka sa ata to. Kitang-kita ngayon mga kababayan kung gaano ka-power hunger itong si Digong. Hindi na nga siya presidente, ang ingay-ingay pa rin ng matanda. Bukod nga dyan mga kababayan, kay Laila de Lima, kay Barry Gutierrez, si Laila de Lima din po ata, no? O, Laila de Lima din. O. Sabi ni Laila de Lima naman, siyempre alam naman po natin na si Laila de Lima dilawan, di ba? VP Sara can no longer serve in BBM's confidence after that rally where Davaoenos called for BBM's blood and cheered every mode of getting rid of him, as suggested by her father in his speech. She cannot go on with her thick face. Ang kapal ng mukha mo, Sara. Sabi ni Laila de Lima, ayan no, she cannot go on with her thick face, demeanor, and still expect to serve the president and the DepEd well. Magpakatotoo siya kung laban o bawi siya. Hindi pwedeng laban at bawi palagi. O di ba? Ang kapal ng mukha mo, Sara. Sabi ni Laila de Lima na pinakulong ng tatay mo. Kapal pala ng mukha mo eh. Halata ba? And then mga kababayan, ito pa, si Trillanes, nagsalita na rin. So ito mga kababayan, no, ang punto natin dito, nagiging constructive po yung mga dilawan. Kasi ang sabi kasi ng mga iba, kaya lang naman nangingialam yung mga dilawan na yan kasi kapag nag-away ang unity, makikinabang sila. I don't think so, mga kababayan. Kasi mga streetwise, kapag si Sara Duterte po ay nag-resign bilang Deputy Secretary, ang Vice President pa rin ay si Sara Duterte. So wala pa rin dilawan na nakapasok. Di ba? So ano pakinabang ng mga dilawan dito sa pag sigaw nila na Sara Duterte resign? Actually wala silang pakinabang personally. Ngayon ito. Sabi naman ni Trillanes, pagkatapos ng kaguluhan nung linggo, minura at tinunsulto na ng tatay at mga kapatid mo. Tapos kapit tuko ka pa rin sa Deputy Secretary. Konting hiya naman. Mag-resign ka na as Deputy Secretary, please. Sara, resign. So dito medyo concerned sila kay PBBM. Sa tingin ko lang. 'Di ba? Kasi may point naman sila eh. 'Di ba? Ito po yung mga criticism na pwede nating tanggapin. Pero kasi yung criticism po kasi ng mga DDS ngayon is sobrang destructive na. Addict. Gustong ihiwala yung Mindanao sa Pilipinas. Nagpo-provoke ng rebellion, nagpo-provoke ng sedition, nagpo-provoke ng magalit yung mga sundalo. So hindi tama. Pero yung ngayon naman, sa ngayon, no, yung nakikita ko naman na criticism ng mga dilawan kay PBBM ngayon is yung tungkol sa People's Initiative. No, which is understandable naman para sa akin yun. Paniniwala nila yun. Pero criticism na malinaw yun. Hindi yun destructive. Diba, alam naman po natin na yung mga dilawan, ayaw nila palitan yung constitution. So, ayan talaga sila. Ganun talaga sila. Hindi po katulad ng mga DDS na nung panahon nga po ni Digong, pabor sila sa charter change, tapos ngayon, nung sinusulong po yung charter change, ayaw na nila. So, tanga. Pero itong mga dilawan, understandable na talagang ayaw nila sa charter change. So, understandable na makikriticize sila. So ngayon mga ka-streetwise, ang punto natin dito, so nagsalita ngayon si Sara Duterte na naman tungkol dyan. Ito ay nilabas niya kahapon. Nagpapasalamat siya dito. Sabi niya dito, mga kababayan, assalamualaikum. Taos puso po ako nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkakilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education. So ang punto dito mga kababayan, ginagawang sangkalan ngayon ni Sara Duterte si PBBM na ayaw pa ako tanggalin ni PBBM eh. Ayaw pa ako tanggalin ni Kuting. Ayaw pa ako tanggalin ni Kuting sa DepEd. So stay muna ako dito. So wala kang delikadesa talaga. So ngayon mga ka-streetwise, bakit ba talaga
ayaw pa rin tanggalin ni PBBM si Sara Duterte. Siyempre mga kababayan, ang mangyayari po kasi dito, matira-matibay. Matira-matibay po mangyayari dito. Oh. So, tandaan po natin na nung election po kasi, ang binabanggit po kasi nila is uniteam. From north to south, uniteam tayo. So, ngayon kasi mga kababayan, kung sinong unang bumitaw, dyan nga po sa posisyon na yan. For example, kung si Sara Duterte po ang magre-resign, ang daling sabihin nun, si Sara Duterte yung umalis sa uniteam. Kapag tinanggal naman ni PBBM si Sara Duterte, ang mapapasama naman doon si PBBM. Si Kuting pala yung yung bumuwag sa unit team, tinanggal niya si Sara Duterte. So silang dalawa po ay nasa awkward situation ngayon. So kung sino yung unang bumigay, weak. Pero syempre, ibang usapan po dito yung delikadesa. Yung usapan po, yung sinasabi ko lang po kasi dito mga kababayan, kasi may mga nagtatanong sa akin, bakit ayaw pa rin tanggalin ni PBBM si Sara Duterte sa DepEd? So, ang lalabas kasi noon, ang pangit sa image ng presidente na unit team yung pinaka-plataforma nila nung eleksyon, pagkatapos, siya yung nagtanggal kay Sara Duterte. So, much better, hintayin nating mainis si Sara Duterte na siya na lang umalis. Kasi alam naman po natin mga kababayan, di ba? Meron ba akong statement dito ni Sara? Parang wala na ata, no? Ito pala. Meron pala dito. Kung tandaan po natin mga kababayan, si Sara Duterte po ay nagrereklamo na rin po. Sabi ni Sara Duterte, no, ito po yung statement ni Sara Duterte tungkol nga po dun sa panawagan nga po ni Baste. Di ba sa panawagan nga po ni Baste na mag-resign si PBBM, sabi ni Sara Duterte dito, I have not spoken to my brother about his remarks on President Ferdinand Marcos Jr. resignation. So sa bandang baba, sabi niya dito, ito, I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love coupled by common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I'm receiving from some sectors within the circle of the President. So ngayon, si Sara Duterte po kasi nagpapavictim na rin po na marami na rin pong umaatake sa kanya, di ba, sa mga tao nakapalibot nga daw po kay PBBM. So pa-victim. Samantala, siya naman yung nagsimula ng away. Di ba yung Tambaluslos issue, di ba? Sa kanya nagsimula yung away eh. So ngayon, mga kababayan po kasi, para sa akin, understandable kung bakit ayaw pa siya tanggalin ni PBBM para sa akin. Di ba? Constructive dismissal, sabi nga ni Kuya Inaro, no? Totoo yan, kung sino yung unang mainis, siya yung talo. So ngayon kasi mga kababayan kasi, in my own opinion, understandable kung bakit nananatili pa rin yung dalawa na yun na magkasama because of the unity team na campaign nung eleksyon. Pero syempre, ang pinaka-burden kasi dito kay Sara Duterte. Kasi tandaan po natin na yung atake po kay Sara Duterte na yung sumbong niya na yung mga malapit daw po kay PBBM ay inaatake siya is, siya naman nagsimula nun. Diba? Yung Tambaluslos issue. Pero mga kababayan, yung pag-atake naman po ng pamilya ni Sara Duterte kay PBBM sa Davao City at walang sinabi po si Sara Duterte doon, delikadesa naman. Di ba? Delikadesa naman. Di ba? Sabi nga ni Laila de Lima, di ba, ang kapal daw ng mukha mo. So yun po mga kababayan, no? So dyan po sa 840 po na nanonood, no? So ano po masabi nyo nga po dito sa mga dilawan ngayon na pinagre-resign si Sara Duterte? Okay ba kayo dito? Or ewan ko lang kung meron pa rin maka-unit team dyan, no? So dyan nga po sa 830 po na nanonood, pa-comment na lang po sa baba, dyan po sa comment section, at saka dyan po sa team replays. So then bago rin po tayo mag-continue mga kababayan, di ba, pahingin na rin po ako ng like.